Huwag mong ipilit yung sarili mo sa taong ayaw naman talaga sa'yo. Isa yan sa mga natutunan ko sa pagiging advocate ko guys ng Law of Attraction and personal development for 5 years and ongoing. So, 'di ba? Detachment, mare, parang ang daming may weakness sa attachment, 'di ba? Kasi 'di ba, the more na ipagpilitan mo ang sarili mo sa isang tao, the more lang din yung taong yun lalayo sa So, 'di ba, kung gusto mo i-reverse psychology natin, hindi naman sa manipulation, pero gagawin mo 'yon para sa sarili mo. Kasi kung masyado kang obsessed sa isang tao na tipong ayaw na nga sa'yo nung taong 'yon, masyado mo pa rin pinagsisiksikan yung sarili mo sa kanya, sino ang ano, sino ang kawawa sa bandang huli, 'di ba? Sarili mo lang din. Pero sa ano naman, like reality check tayo, hindi naman maiiwasan yung maghabol. I mean, meron naman talagang stage sa buhay natin na parang marupok tayo ng sobra-sobra. At ako, kahit ako, nagdaan din ako doon, mga mare ko. Kaya ako to nasasabi sa inyo. So, hindi lang siya sa books, kundi sa collective experiences ko din at sa mga nakikita ko sa mga friends ko at sa mga malalapit sa akin. But anyway, yun nga, dumadaan sa buhay ng isang tao na minsan tayo yung naghahabol at minsan tayo din yung nare-reject at the same time. So, yun na lang, ang tanging kayang gawin lang natin sa mga ganong moments ay we surrender everything to God. Kasi the more nga na pinush mo yung sarili mo sa ibang tao, the more lang din sinisend mo yung frequency or yung vibration or yung energy na you're not worth it to be loved and you're not enough. Yun yung sinisend mo kay universe. So, magtaka ka sa mga susunod na araw, ang ma-attract mo lang din scenario sa life mo is ganun din. So, parang kang nasa loop or nasa cycle na ang ma-attract mong partners or, any type of relationship is lagi kang maghahabol. So, ayaw naman natin yun mangyari. So, this year, and I hope na mapanood mo tong video na to, ang tanging ginawa ko lang din before na nag-work sa akin is hinayaan ko na lang yung mga bagay-bagay at nag-focus ako sa sarili ko. So, I hope, no, by this time, tanggapin mo na rin sa sistema mo na ang mundo mo ay hindi mo dapat paikutin sa isang tao o sa isang grupo ng tao or sa isang trabaho, etc. Alam mo na yan, Mare, it's not all about romantic relationship yung detachment eh. So, anyway, kasi kapag ka dyan umikot ang mundo mo, alam mo yun, in the long run, makakalimutan mo kung sino ka nga ba talaga, yung identity mo and everything. So, 'di ba, sa kakahabol mo ng kakahabol sa kanila, sa kaka-please mo ng kaka-please sa kanila, nakalimutan mo na yung sarili mo kung sino ka nga ba talaga. At sobrang sobrang pangit ng gano'ng scenario. Nakakabaliw, like literal na parang sa huli saka mo ma-realize na ang dami mo palang sinayang na pagkakataon, 'di ba? So kung you're ready to change your life and to detach, no, from those persons na parte ng nakaraan mo na ngayon hindi na sila part ng future mo at ng present mo, and it's time to let go and na-accept mo na talaga, so mag-focus ka na sa buhay mo. And ano, ang dami mong puwedeng gawin. Actually, puwede kang maging masaya sa kahit anong bagay. Why not try something new, 'di ba, this year? Ano, yung mga hindi mo pa talaga na-try, like try outside your comfort zone. Ano, kunwari, kung hindi ka marunong mag-swimming, try mo mag-swimming. Yung mga hobbies na hindi mo pa nasusubukan, gawin mo na, 'di ba, yung mga activities. So, yung outside of your personal branding, try mong gawin ngayon. Magugulat ka kasi mag-e-enjoy ka. Hindi mo akalain na kaya mo palang gawin. So, kumbaga, be an alchemist while on the process of detachment. So, you turn every negative situation into positive situation. Yun yung alchemist. So, in this way, sa halip na, di ba may ibang tao na kapag may nangyayaring hindi maganda sa life nila or hindi sila natrato ng tama,
masyadong nadadamdam yon and naaapektuhan yung lahat ng aspeto ng buhay nila. So, sa halip na pa-better sila, pa-worse yung quality ng life nila. At ayaw naman natin mangyari yon sa mga ano natin dito, sa mga kaibigan natin dito sa community natin ng Law of Attraction. And syempre, gusto ko kayong makita na as in, push na push yung inyong mga powers and everything, yung mga manifestation nyo. So, it's a long way to go, honestly, kasi minsan magre-relapse pa rin kayo. Real talk lang, di porket nanood kayo ng ganitong video, eh okay na. So, yun yung reality doon, no? May mga relapses talaga. Parang siyang tug of war. Hinihila ka ng old self mo, tsaka ng new self mo, at ikaw nasa gitna ka. So, nasa sayo kung saan ka makikinig. 'Di ba? So, it's a process, hindi naman minamadali ang detachment. Pero one thing is for sure, guys, kayang-kaya nyo yan. At hindi to para sa mahihina, kasi talagang pag nagdaan ka sa ganitong klase ng pain, yung detachment talaga, parang wala ka ng choice kung hindi mag-detach, kung hindi activate yung pagiging stoic. So, kaya ibang klaseng control din yon sa mind and discipline na talaga kapag dumating ka na sa point na yon. Kasi kahit na nasa harapan mo na yung trigger or kahit na alala mo yung memories, hindi ka na ganun ka-affected, just like before. So, kaya nga sabi ko, process siya, hindi madali. Aaminin ko sa inyo, guys. Pero, mag-focus tayo doon sa gusto nyong gawin sa buhay nyo, yung mga gusto nyong resulta, para hindi na maulit yung dati at para hindi ka na maka-attract ng mga ganong type of people. So, focus on the now and then focus on the desired results like after 5 years, after 10 years, after 1 year. So kung ano yung vision mo sa future, yun yung panghawakan mo ngayon. Live as if it's already happening. So as if nasa present reality na yung mga vision mo. As if nangyayari na ngayon. In that way, busy ka sa, alam mo yun, sa new hobbies mo, tsaka dito sa pagmamanifest mo and everything, nakakalimutan mo na tuloy itong mga taong ito kung bakit nga ba ikaw nag-detach. Like, sila yung dahilan, di ba? So, hanggat sa hindi mo mamalayan, automatically na parang nawala na siya sa sistema mo. Hindi mo na siya iniisip or hindi mo na sila iniisip. Kapag ka nakita mo yung picture nila, hindi ka na affected. Kapag nakita mo sila sa personal, hindi ka na rin affected. So, kaya magkaroon ka ngayon ng sarili mong buhay, kilalanin mo ulit yung sarili mo, enjoy. Enjoy living. Girl, ang dami mong pwedeng gawin. Promise, wag mo ikulong yung buhay mo dahil dyan sa taong yan. Nauhaw ako. Hindi ako sanay sa YouTube. Pero I'm trying my best, guys. I'm trying. And I hope na nakapagbigay pa ako sa inyo na mas magagandang quality ng video. But again, nag-ano tayo antawag dyan, merong advertisement. Nakakauhaw kasi magsalita. Hindi nga, pero girl, kaya mo yan. Mahalin mo ulit ang sarili mo, ha? Aasahan ko yan. Unti-unti mo nang kilalanin, mahalin, mag-invest ka ulit sa sarili mo. Hindi pa huli ang lahat. Promise. You got this. Anyway, thank you so much for watching. See you on my next videos, guys. Follow mo nyo ako dito sa YouTube or kung gusto nyo, mag-comment kayo dito. Suggesting, ano ba? Nabubulol ako. Suggesting new topics na pwede natin pag-usapan. Pasensya na kayo at nangangapa ako sa YouTube kasi magkaiba sila ng TikTok. Anyway, thank you so much for watching. See you on the next one.